Ito pong very timely bill na ang tawag nyo nga po ay Parents Welfare Act of 2025 kung saan yung pong pag-aabandona sa mga magulang ay kasama ng magiging criminal offense na po siya. Una muna, Senator Ping, ano po nagtulak sa inyo para po ihain itong bill na ito? Una yung personal, yung hugot. Mahal na mahal ko yung mga magulang ko. Hindi ko sila iniwan hanggang sa kamatayan. Tatandaan ko nga yung nanay ko, huling dalo ko sa ospital. Parang nakatingin sa akin, hindi makapagsalita, yung very frail. Parang nagpiplead na sa akin na let go. So nung pauwi na kami, kasama ko yung anak ko, saka yung misis ko, dadalaw naman ako sa aking ama na nag-stay na lang sa bahay kasi galing doon sa ospital. Habang bumibili ng paborito niyang chocolate mousse, nagdasal ako kasi nag-flashback sa akin yung pananaw yung pagkatingin ko sa aking mahal na ina. Para bang nagmamakawas. Sabi ko sa God, God, kung talaga pong wala nang improvement yung kanyang kondisyon, hindi niya siya makaka-recover, sige na po, payag na po ako. Kasi talagang lumalaban ako, ayoko silang maski magka-utang-utang, maski maubos ng savings, gagastosan ko sila sa ospital. Alam mo, nakakapangilabot nung gabi rin yun, DJ Chacha, he passed on. Para bang dininig ng Diyos ang aking panalangin na, payag na po ako, payag na ako, mawala na siya, at nawala na nga siya. So yun ang aking personal na hugot. Hindi namin pinabaya magkakapatid yung aming mga magulang sa kanilang pagtanda. Yung legal naman na hugot, una-una sa ligang batas, maliwanag doon sa Article 15, yung the family, na mutually mag-support sa isa't isa yung pamilya. Tapos lumabas yung family code, Article 195 ng family code. Sinasabi rin doon na yung elderly, alagaan natin. So nagbunsod sa akin ngayon, sa loob ko, anyway, sa research namin, at least 30 states sa Estados Unidos, nagpapairala ng ganitong batas. Iba-iba yung approaches, may penal clause, meron namang wala. Alaska, California, Connecticut, Delaware, and so forth and so on. So nung pinal namin ito, pinag-aralan namin mabuti ng aking mga staff. Una, hindi naman nagadagad na pagka idabando na, hindi tinulungan, pinabayaan sa old age, yung mga magulang, automatic na iobliga ng korte na suportahan at kung hindi magsuporta, parusahan ng imprisonment. Hindi magko-qualify dito yung mga anak na inabuso, inabandona at pinabayaan. Hindi papasok dito yung anak na walang financial capability na magsuporta. Hindi makikinabang dito yung mga magulang na ng abandona, ng abuso at nagpabaya. Hindi rin makikinabang yung magulang na pwede naman magtrabaho. Ang makikinabang lang dito yung permanently incapacitated, sickly, yung edad hindi na pag-uusapan. Yung wala na talagang personal o physical na kapasidad para maghanap buhay, para kumain ng 3 beses maghapon. Yun lang ang mapapasok dito. At hindi agad-agad kasi kailangan mag-petition yung magulang na pinabayaan na hindi naman niya pinabayaan all through the years, Hindi niya pinag-aral, lahat inalagaan. Magpe-petition sa korte. At yung korte i-determine kung qualified ba o hindi pasok sa mga exempting circumstances. At pag hindi pasok, mag-order yung korte, oy anak, suportahan mo yung mga magulang mo. At pag hindi tumalima yung anak, ng sunod-sunod 3 buwan na hindi nagsuporta ayon sa utos ng korte, saka pa lamang siya obligahin na magmulta ng 100,000 piso o kaya makulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan. So ganun naman ka-stringent yung mga requirements. Yung mga netizens, kasi alam mo, sandwich generation, ang unang tingin nila, hindi nila nababasa yung nilalaman ng batas. May mga mura kaagad sa Twitter na sinasabing, inabuso ako ng tatay ko tapos obligahin mo ako, kukulong mo ako pag hindi ako nagsuporta. Hindi nga nalalaan na hindi nga kayo papasok doon kasi unang-una, inabuso kayo. Pangalawa, kung hindi naman kayo financially capable na magsuporta, hindi naman kayo obligahin din sa ilalim ng panukalang batas. Pangatlo, this will go through the mill of legislation. I-refer sa committee, magko-committee hearing, pwede sila mag-attend at magbigay ng kanilang mga opinion at papasok lahat yung mga input. Pagdating sa floor, pag may committee report, assuming na umabot sa plenary, magdidebate yung mga senador.
At papasok lahat itong mga input. Alam mo, welcome naman itong mga discourse na ganito, yung mga kritisismo, argumento, counter-arguments. Welcome yan kasi na-enrich yung panukalang batas, na-improve. Kaya nga maganda yung sistema natin sa legislature. Na lahat maihimay bago ma-final version, enrolled bill, at pwede pang mabito ng Pangulo. So hindi agad-agad na mumurahin mo ako kasi nga hindi mo naman nabasa yung nilalaman ng batas. Mhm. Galit na galit ka na kagad.